Na po natin si Attorney Cristina Conti. Good morning po, Attorney. Ay, medyo anlang problema. Attorney? Yes, good morning. Ayun. Hello. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, Attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality rin. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Doon po ba anong requirement nung una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Ang requirements ay aaprubahan nga correct ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So nauna na merong na-submit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa Ongwen. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasubmit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ang ipepresenta syempre ng mga pamilya po ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na karamitan na hawak ng tao? Yung parang maximum na o yung karamihan, UMID. Kasi kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din barangay ID. Pwede din local government ID. Doon sa mga nag-eskwela. Kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Pwedeng school ID. Marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, yung ultimo, birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, medyo sa Pilipinas, ang hirap kasi. Para makakuha ng ID, kailangan mo ng 2 valid IDs. Para makakuha ng 2 valid IDs, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kumbaga may listahan ng mga pwedeng ibigay bukod sa national ID tsaka passport. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun lang. Kaya yung alternatives nakapila naman yan. Hanggang pinakaunang dokumento na dapat makuha mo ay birth certificate. Kaso kinikilala din namin parang may 30 million na Pilipino na walang birth certificate. Kaya hindi tayo pwedeng lumugar doon sa, hindi, kumuha kayo. Sa amin po, kung ano ang hawak at ano ang pinakakayang gawin, yun. Total, kailangan din naman talaga ng ID. Kaya lang, para dun sa ang taas ng passport, nako,
mahihirapan yan, lalo na yung karamihan sa mga biktima. Oo, additional burden pa yon kumbaga para dun sa mga victims natin. Pero attorney, gaano kadami po ba yung tina-target natin na maisama bilang testigo dun, among the victims of EJK? Yung patungkol sa testigo, ang may alam na niyan ay ang Office of the Prosecutor. So, sinakarimkan. Labas kami dyan dahil ang aming gagawin ay ang victim's participation. Yun yung bahagi ng mga lawyers ng biktima. Bale, 3 yung maghaharap-harap doon sa korte. Defense, prosecution, at victims. Yung victim's lawyer, at dito ang partisipasyon ay, as in participating victims, magbibigay ng views and concerns. Dito, kahit ilan. Noong 2020, hiningan kami ng views and concerns. Umabot sa 1,500 families and 1,000 individuals ang nag-submit sa ICC noon. Target namin na malampasan ito at kumaga katawanin ng mas marami, ng mayorya, yung bilang ng mga biktima. Pero syempre, kailangan realistic din. So, yun yung working target. Pero may ano naman yan rolling na application ng mga biktima para mag-participate. So, pwede ngayon sa confirmation of charges, pwede ding pagkatapos, kapag alam na natin kung ano yung charges, kung anong kaso mismo, pwede din mag-apply sa trial, pwede din mag-apply sa dulo, sa reparation stage, o kapag na-convict na. Iba-iba naman yan, pero tingin namin sa ngayon, dun kami sa lalampasan yung nakaraan na. 1,500 families at 1,000 individuals. Pero attorney, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano yung magiging scenario ng pagbibigay din ng testimony nitong mapipili pong witness. Yung iba ba sa kanila kailangang dalhin dyan sa ICC sa The Hague para personal na mag-testify, or affidavit lang ba sila, or magpa-participate ba sila via Zoom? Ano po yung mga options? Para maging witness sa ICC, kailangan present ka in person. Okay? Pero meron dyan kasing guidelines o kaya pwedeng may protection para sa mga biktima na syempre kailangan ng anonymity. Pagbalik kasi niyan sa Pilipinas or pagbalik sa kung saan man siya nakatira, syempre magkakaroon ng security risks. Kaya pwede silang mag-testify kahit online pero dun sa itsurahan na ginawa ni Duterte. Yung naka-video pero nasa kabilang building lang o kaya nasa kabilang kwarto at pwedeng pixelated yung mukha. Kasi sabi nga, supisyente para sa depensa na malaman yung sirkumstansya kung paano namatay, anong nangyari, kesa sa yung pangalan. Yun naman yung importante para sa defense, para matalino mong harapin yung argumento. Pinatay mo ba to o hindi sa ganitong paraan? Yung ilang biktima na mapipili at malamang inaalagaan na ng ICC, ay haharap doon, dadalhin ng ICC sa kanilang expense, hindi yung sariling expense o hindi sariling gastos o kaya gastos ng gobyerno, at kumbaga bahala ang ICC, prosecutor sa kanila. Ilinaw ko din na hiwalay or iba ang partisipasyon ng witness na biktima sa tinatawag ko na participating victim. Yung participating victim, hindi po kailangang pumunta doon. Dahil ang hinihingi sa participating victims ay interest nila, pananaw, kuro-kuro, hindi yung testimonya. Yung interest nila ang ifo-forward naming mga abogado ng mga biktima at hindi required na pumunta doon yung mga magsasalita. Okay, oo. Pero Attorney Conti, kanina binabanggit nyo, medyo confident kayo in saying na friendly court naman ng ICC. So itong hinihiling ng kampo ng mga Duterte na ang ipapakita lang is passport at o national ID para mapayagan nga po to testify in court. I mean, how sure are you na talagang kakatigan ng ICC ay ang mga pamilya po ng biktima dito at hindi sila madedehado? Dahil may precedent. In fact, binanggit yon no VPRS, Victims Participation and Reparation Section, na nagawa nila ito sa dating kaso. Okay. Na ito yung listahan ng mga ID na pwedeng iharap. In fact, kukuha ka nga ng parang ano ba naman to, mas stricto pa sa bangko ba yung ICC? Sa bangko nga pwede kang magpresenta ng 1 valid ID or parang primary government ID and then 2 secondary IDs, di ba? Kasi parang secondary ang tingin nila, pero pwede mong samahan ng PhilHealth ID para sapat na patunayan yung pagkatao mo.
So, may isa pang dulo na sinasabi yung VPRS. Sabi nila, actually, kung wala talaga, pwede na ang affidavit ng 2 katao na sasabihin, kilala namin yung taong to. At para sa amin, yun yung pinaka, hindi naman magaan, pero pinakamaluwag na kayang ibigay. Actually, may gastos pa rin yun. Isipin nyo, mag-aabala ka ng 2 tao, magpapanotaryo ka. Kaya hindi biro ang mag-produce ng mga IDs na to. Ang sabi lang namin ay, sana kung anong meron na, yun na muna ang gamitin. Kesa sa sobra-sobrang abala para lang patunayan kung sino ka. Ang mas importante dito, patunayan kung paano ka na biktima. So dahil may precedent na pala, at least nabanggit niyo po yan, no, at nalaman natin ngayon. Attorney Conti, dito naman po sa inyong reaksyon sa pahayag din ng ICC na patuloy yung kanilang investigasyon dito pa rin sa war on drugs ng dating Pangulo at posible daw maglabas ng karagdagang warrants laban sa iba pa pong mga akusado. Ano pong reaksyon ninyo dyan? Syempre, ano po namin yan? Inaabangan namin kasi kung mapapansin nyo, nag-issue lang ng warrant of arrest pero walang inanunsyo na pagsasara ng investigasyon. At sa sinasabi na nga namin sa investigasyon na ito, tinutukoy kung sino ang most responsible given na merong krimeng naganap sa Pilipinas na crimes against humanity. Ang sinisilip na kaso ng investigasyon ay crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. At napakalawak nun ng mga range of activities. Sa warrant of arrest ni Duterte, EJK, so murder, rape at torture ang inapply ng prosecutor. Mukhang hindi umubra yung rape at torture. Pero naging sufisyente na yung allegations o yung ebidensya para kumbinsihin na mag-issue ng warrant of arrest sa murder. Alam nyo, isang tabi na muna natin yun dahil balik tayo sa investigasyon na ang scope ay murder and other inhumane acts. At sa pag-open ng confirmation of charges hearing, posibleng lumawak pa ang charges kay Duterte. Hindi imposibleng maibalik ang rape at torture doon sa hihingin ng prosecutor na ibukas na charges kay Duterte. Sa mga iba pang mga hinahanap, o tinutukoy na most responsible. Siguro naman pwede nang magbanggit, shout out naman dyan kay Senator Bato de la Rosa. Mukha pong kayo po ang susunod at kung may mapapatunayan na or makikita na ebidensya patungkol sa detention of 300,000 Filipinos na kadikit nitong war on drugs, posibleng bumalik ang crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. So, attorney, linawin ko lamang po yun. So, just in case na mabalik yung 2 pang kaso na torture at saka yung rape as crimes against humanity, paanong mangyayari dun? Dagdag na burden yun dun sa defense. Oo, kailangang patunayan yun ng prosecution ng may dagdag ebidensya. Kaya ito yung pagkakataon ito ngayon hanggang September na magpalitan ng impormasyon or ng ebidensya. Kaya inaasahan namin na nagpalitan na daw sila, di ba? Yan yung 181 pieces of evidence. Pero palagay namin, hindi naman sa pero dadami yan. Parating ng August. Kasi August 20, thereabouts yung deadline. 1 month before noong September. Kung tumaas man yung charges, ibig sabihin, merong ebidensya na iharap yung prosecutor. So, ibig pong sabihin, attorney, para mapalaya si FPRRD, kailangan hindi siya guilty sa 3 kaso? Oo. Kailangan mapatunayan na kasi kung sa kaso mapalaya meaning dahil conviction or kumbaga patungkol sa conviction acquittal 3 kaso ang bubunuin niya or 3 acts. Technically ang kaso ay crimes against humanity in the acts of. So 3 akto. So murder, posibleng rape, posibleng torture. Tapos ang laki nga ng scope yung other inhumane acts, lahat ng may enumeration yan for example, enforced disappearances. For example, kasi sa totoo ng war on drugs may mga nawawala na tao. Mangilan-ngilan pero kami may hinahanap nga kami si Julio Sebastian, 15 years old. Sa may Pangasinan huling nakita, hindi na namin alam. Similar ito sa kaso ni Carl Arnaiz at ni Kulot. Si Kulot later nahanap, 'di ba? Kaya
titingnan namin kung ano yung pinaka matibay na ebidensya para sabihin ito ay widespread and systematic.